Itong body parts niya, mabigat, mga kaprodi, may bigat siya, no? Dahil full metal, no? May mga groove-groove siya sa gilid, maganda. Kaya lang medyo mabigat, ayan, no? Para makita nyo naman ang kanyang, aura. Itsura, sabi nga. No? Metal, full metal, maganda sa kanya, mga kaprodi. Saktuhan lang ang kanyang blade, pero talagang kitang-kita mo talaga, oh. Kaibahan, kitang-kita talaga dito yung kanyang butas, yung uwang, ayan, oh. Uwang, ito maganda sa kanya. Nag-upgrade na talaga si KMA. Pero yung blade dito, mga kaprodi, ito yung gustong-gusto kong blade talaga. Yung mga sinuunang R-type blade, yung mga lumalabas kasi kayo, pag ano na siya, oh, ganyan. Tapos may iksi ito, mahahaba. Parang blade siya ni Medyo, mga sinuunang blade. Mas gusto ko siyang gamitin, kasi para sa akin lang mga kaprodi, no? Mas kumakain na mas maganda to kasi mas malalalim ang kanyang ngipin. Kaysa dun sa mga bago ngayon, maigsi na ang ngipin niya, no? Medyo dumadaplis-daplis na yun. Yun, mga kaprondi, no? Isa na naman pong unboxing ang ating gagawin. Isang clipper na naman to, mga kaprondi, no? KMA na naman siya. Eto, si KMA. Ang KMA nito, ang model nito ay si KMA 2230. So, ito mga kaprodi na, pakita ko sa inyo. Si KMA 2230. Yun, isang box na naman ito mga kaprodi. Ayan, no? 7,500 RPM pala ito mga kaprodi, no? Ang specs niya is meron siyang LCD indicator, metal body, tapos high power. Matindi si KMA 2230, no? Tapos meron din siyang, nakalagay dito ay 2,500 mAh battery. Oh, kailangan talaga. Malalakas ng battery nito. 2,500 mAh battery. Tapos meron siyang using time na 210 minutes. 210 minutes yung siyang gagamitin. Matindi. Tapos meron siyang whirlable speed. Ibig sabihin, malakas nga ito. High speed niya is 7,500. Ang kanyang specs sa likod ay meron pa, no? Meron din siyang time charge na 3.5 hours. Yun lang, medyo mataas ang kanyang charging time. 3.5 hours. So, 210 ang kanyang operation use. Meron siyang 10 watts power niya. Maganda to ah. Yung kay kabilang KMA na 2373, 5 watts lang. Ito, 10 watts. Ito, maganda mga kapromdi. Yung mga 10 watts, medyo sureball talaga. Medyo maganda-ganda ang power nun. Made in China pa rin ito mga kapromdi, no? So, marami din siyang kulay, pero ang kinuha natin ay kulay orange ba to o gold? Kulay orange to, ha? Meron na rin siyang dock stand. So, ito yung specs niya, no? Buksan na natin mga kapromdi si KMA 2230. Clipper po ito mga kapromdi, no? Nga pala, sa mga hindi pa napag-subscribe, sa mga napadaan lang sa wall nila ang video kong ito. Ako po si From The Barber, no? Nag-unbox po ako ng mga hair clipper, mga gunting, mga haircut tutorial. Baka naman, maklik nyo po sana ang aking notification bell dyan. Makapag-subscribe, click the notification bell para lagi po kayo updated sa mga susunod. From The Barber. Uy, pagbungan pala mga kaprondi, oh. Ganda na ng box nito. Yun, dumulas pa yung kanyang manual. So manual, dahil si KMA, maiintindihan nyo ang kanyang manual dito. Manual na hindi natin karamihan binabasa, no? Bahala na lang kayo basahin to. Makulay ang kanyang kanyang, limang color dito, pagpipilian nyo. Pero ang dumating sa atin is gold yata to, no? Gold o orange, tingnan natin. Nandito na. Maganda na ang kanyang box. May pa magnet pa siya dito, no? Maganda to. Box niya, no? Solid ang specs pa lang, maganda na. So, nandito ang kanyang dock stand, charging base, medyo magaan. Dito lang, medyo magaan. Medyo hindi natin sigurado yung pagiging stable nitong KMA na to. No? Yan yun, no? Medyo magaan siya. Charging base. Tapos, ano pa bang meron siya dito? Meron siyang, kunin natin ito mga kanyang, number 4, number 2 guards. Tingnan natin mga kaprondi, ha. Kung ilang guards to.
Number 3 guards, number 1 guards, yun lang, malungkot ako mga ka-From D kasi ang cards niya lang 4 guards, 1, 2, 3, 4 lang. Wala siyang 0.5 at saka 1.5, yung mga game changer. Yun ang tawag ko sa kanya mga From D. Sa mga 0.5 at saka sa 1.5, game changer yung para sa akin. Pag nagpipaid kayo. So, meron siyang mini oil, may brush, mini brush. So, ano pa ba? Nandito sa laba. Ang kanyang charging cable. Tingnan natin, baka hindi kasya. Kasya naman. No? Napakagaan ito. Medyo parang takot ako na mailapag dito ang clipper kung i-stable ba siya, no? Mga kapatid, tingnan nyo. Magaan. Mas maganda pa yung kaya, no? 2373. Mabigat. Ito na siya. Dito wala na mga kapatid, oh. So, close muna natin to. Lagay natin siya dito para nakikita ng iba, no? Ayan. Para naka-display siya. So, huy! Metal body nga mga From D. Unang salat ko pala mga From D, no? Ito talaga. Full metal. Full metal. Masakit. Ayan, maray. Ay. Ito talaga, masasabi kong full metal. Kaysa sa iba, hindi full metal. Ito talaga. Ano kulay nito? Kulay gold. Gold ang dumating sa atin. Oh, tanggalin ko lang ito mga From D, no? Tanggalin ko yung cap niya. So, palilibutan natin siya, no? Ito, palilibutan ko siya sa inyo, no? Itong body parts niya, mabigat, mga From D, may bigat siya, no? Dahil full metal, no? May mga group siya sa gilid, maganda. Kaya lang medyo mabigat, ayan, no? Para makita nyo naman ang kanyang, aura. Itsura, sabi nga. No? Metal, full metal. Nagandaan ako dito sa kanyang power button dahil may lock. No? So, hindi mo siya magaganong basta-basta nakalock. Ayan, no? May lock, nakalock nga siya. Tatanggalin mo pa to. Ito maganda. Safety features siya mga From D. May kasamang ganito. May power lock. So, nandito ang kanyang charging port na Type-C. Maganda rin siya, no? Ang kanyang blade nga pala. Maganda dito, may groove vision dito. May engrave siya dito na KMA. Parang tiger, no? Tiger. May engrave na tiger. Gold na gold. Dito, hindi ko alam kung may nakalagay dito. Parang may ukit siya dito. May design. Maganda. May mga ukit siya na design dito sa gilid-gilid. Mabigat. Tapos ito, kaya may itim. Ito yung kanyang LCD. May LCD siya mga From D. Plastic. Tapos dito may groove ng konti. Medyo mabigat. Okay, mabigat. Nakalagay dito, brushless motor. Brushless motor. So, ibig sabihin, hindi ito magnetic, mga From D. So, dinamo siya, no? Brushless motor, eh. So, dinamo siya. Hindi siya mag-leave motor. RPM. Tapos, ang blade nito, mga From D, ay taper blade. Taper blade. Parang hindi siya naka-design sa design naman, pero hindi siya masyadong sobrang nipis. Sakto lang. Ito maganda sa kanya mga From D. Saktuhan lang ang kanyang blade. Pero talagang kitang-kita mo talaga, oh. Kaibahan. Kitang-kita talaga dito yung kanyang butas. Yung uwang. Ayan, oh. Uwang. Ito maganda sa kanya. Nag-upgrade na talaga si KMA. Pero yung blade dito mga From D, ito yung gustong-gusto kong blade talaga. Yung mga sinuudang R-type blade, yung mga lumalabas kasi kayo, pag ano na siya, oh, ganyan. Tapos may iksi ito, mahahaba. Parang blade siya ni medyo, mga sinuunang blade. Mas gusto ko siyang gamitin, kasi para sa akin lang mga From D, no? Mas kumakain na mas maganda to kasi mas malalalim ang kanyang ngipin. Kaysa dun sa mga bago ngayon, may iksi na ang ngipin niya, no? Medyo dumadaplis-daplis na yun. Ito talagang gusto-gusto kong, kahit yung mga lumang talim, yung upper blade niya, no? Mas gusto ko talaga yun. Kasi talagang, pag lumusot ang buhok, mas malalaki yung uwang. Yung mga, bago kasi na mga hybrid na mga blade ngayon, may iksi na ang kanyang ngipin sa taas. Sa taas, no? Ito. Tapos, ang kanyang, maganda. Yun nga lang, mabigat. So, titingnan natin ang kanyang click lever. Ito, click lever niya mga From D. Dito. Kung ilan nga ba? Kung may click lever, hindi ko pa sure kung may click lever to adjustment, no? Natin. 1, 2, 3, 4,
4. 4 click lever. So, maganda na rin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 click lever siya mga prondi. So, base sa akin, uy, sipat. Medyo ano na siya? Naka-zero gap. Yan. Kung hindi pa tayo satisfied sa pagkaka-zero gap niya, pwede pa rin natin naman zero gap, no? Anong masasabi ko sa kanyang click lever? Maganda. Tahimik ang click lever na to. Ibang-iba siya dun sa ibang mga click lever ni Kemei, no? Gusto ko ang click lever nito mga kaprondi. Tahimik lang. Kaya lang may bigat factor. Tapos, yun nga, parang nasanay ako sa mga clipper mga kaprondi na mga slim. Ito, sakto lang. Hindi naman siya sobrang slim. Saktong-sakto. Banayad sa kamay. May bigat factor dito. Pero hindi naman siya masyadong kabigatan ng iba. May bigat factor. Pero maganda sa ganito mga prondi, pag full metal, no? Pag nabagsak, so hindi siya mabibiyak agad kasi naka-metal. Ewan ko lang yung mga blade nito. Pag nabagsak tapos ganun, tung! Diba? Bumagsak na, may tunog pa, no? Bungi, bungal. Oh, yun ang pangit pag masama yung pagkakabagsak. Pero ito, mas maganda yung clipper mo na metal talaga kasi padisgast man siya, mahulog man, no? Hindi siya agad mabibiyak. Hindi kayo magpapalit ng housing. Maganda ang ano nito. Ang click lever adjustment. Galing. Galing ng blade niya rin, no? Uwang. Maganda. So, tingnan natin, tanggalin natin ang kanyang, yan o, safety lock sa kanyang push button. Tingnan natin. Yun. Yun na nga. Ito mga from D, oh. Tumatakbo. Ay, tumatakbo pala ang LED indicator nito. Wala siyang RPM na nakalagay. Pero nakita nyo naman dito, 7,500 RPM. Okay na rin. Rotary siya, no? Hindi siya magnetic. 100% battery. Pakikiramdaman ko. Tahimik. Medyo tahimik. Gusto ko yung ingay niya. Hindi siya maingay. Matining siya dito kasi wala pa siyang gaanong oil. Tatahimik pa to mga kapromdi pag nilagyan natin siya ng oil. Pag maglalagay pala kayo ng oil mga kapromdi, tips ko lang ha, ito, base sa experience ko lang, nakikita ko rin sa iba, sa mga hindi pa marunong maglagay ng oil, no? Lagyan nyo dito ng oil, tapos dito sa gilid, ayan o, dito. Tapos dito rin, no? Dito. Bali, 3 part, no? Lagyan nyo siya dito. Bahala kayo kung 1, 2, 3, o kaya ganunin nyo. Dito, lagyan nyo rin ng oil dito, no? Ganun paglagay ng oil sa kanya mga kapromdi. Tapos, galaw-galawin nyo. Pwede nyong babad ng konti pag nilagyan nyo nga pala ng oil, no? Galaw-galawin nyo yung click lever. O kaya, ganyan-ganyan, no? Pag nalagyan nyo na ng oil, no? Huwag nyo nilagyan nyo ng oil tapos nakaganyan. Hindi ganoon mga kapromdi. Kailangan, padaanin nyo yung kanyang click lever, yung adjustment. Yan. Laro-laruin nyo. So, dito, sinusubukan ko ang kanyang blade. Kaso hindi nakalagay dito kung DLC. Wala siya nakalagay dito na DLC mga kapromdi. Hindi siya DLC. Pero okay naman. Hindi siya mabilis mag-absorb ng init. Sakto lang. Pero parang nararamdaman ko na may init factor na nga siya. Isa pa sa nararamdaman ko sa kanya ay ito, honest na pakiramdam to dahil matagal na ako nagre-review din ng mga ganitong clipper. Yung vibration nito, okay sa akin. Saktong-saktong vibration niya, no? Hindi kayo mapapasma pag ito yung gamit nyo. Yun nga lang, may ngalay factor dahil medyo may bigat. Kung tatanungin nyo ako kung kamusta siyang i-maneuver, no? Maganda siyang medyo dumidikit yung balat ko. Ay, yung balat ko, yung kamay ko dito. Madali siyang ilipat, no? Ng click lever. Okay na okay. Walang alog. Walang alog. Tapos, yung ingay niya, hindi masyado maingay. Okay ako dito kay Kemei na
2230. Tama ba? 2230. Clipper. Parang kumakapit yung balat ko, yung kamay ko sa kanya, no? Maganda yung pagkaka-hand grip dito. Dito, magkakalapat. Kahit wala kang ano nito, wala kang rubber grip, pwede siya. Yung nga lang, may bigat factor talaga. Ito yung nararamdaman ko sa kanya, honestly. May bigat factor, may ngalin factor, no? Pero yung power, sakto sa akin yung power, hindi siya ganun ka-vibrate. Yung ingay, sakto lang. Pero yung blade niya, nagiinit na. No? Medyo mainit na ng konti. Kung hindi kayo satisfied sa ganito, palitan nyo na lang. Medyo, recommend ko siya talaga si Medyo Blade. Subok na, sabi nga. Mas matagal mag-init sa kanya, yung puti, yung white. Yung black niya, medyo, dahil matalim nga yung black, matagal din, pero mas matagal si Major Standard. Major Blade na standard, no? Kaysa kay Major Fade Blade. Pwede. Gusto ko yung ano nito. Yung power. Hindi maingay, hindi ma-vibrate. Saktong-sakto. Sakto lang naman siyang hawakan. Hindi masyado dudulas ang ano mo dito. Kamay mo. Parang sarap nga hawakan eh. Masarap siyang hawakan. Ayan o, maganda rin para may tumatakbo dito eh. No? LED. Ayan o, diba mga ka-Promdi na? Tumatakbong LED niya. Ay sa LCD niya o. Parang ganun. Maganda siya. So, ang presyo nga pala niya mga ka-Promdi, nabili ko siya kay Shopee yata to. Dalawa kasi to, isa, mayroon pa siyang trimmer eh. So, dalawa yung binili ko. Nakakuha ko yata siya ng mga 3.3, ganon. 3.3 ba? O, mga 3.3 yata. O, 3.3 ko yata. Dalawa na yun ha. Kasi pag isa-isahin nyo siyang bibili, mas mahal. Baka makuha nyo siya ng mga 3.6, 3.5. Kaya pag bibili kayo ng mga ganitong mga partner na para medyo mura-mura. Nasabi ko ito nabili kasi medyo may voucher ako sa Shopee. No? Medyo pag naubusan ako ng voucher kay discount kay Lazada, Shopee ako. No? Medyo mura ko nakuha. Alam ko 3.2 o 3.3 ganun. Basta ganun. Ganun lang gagawin nyo. Pag wala kayong discount sa kabila, lipat kayo sa kabilang store, no? Online store. So pinakikiramdaman ko lang. Ang pagkakakuha ko sa kanya, 3,000 plus, mura na yung mga Promdi. Kasi kung bibili nyo na separate ito, nasa 2,000, nasa 2,000, tapos yung trimmer niya nasa 1,800, o di 3,800 na. Sabi mo 1,700 yun, o di 3,700. Ito, di ba, ma-discounted mo to, makuha mo siya ng mga 3,700, o. Kung sa trimmer, banatan ka naman ng mga 1,800, o. Di 3,600 pa rin. So, kailangan dalawang bibili nyo. Tandem na. Pero ito, magkahiwalay siya ng box, yung maliit. Tandem lang yung binili ko, no? Duo na. Maganda siya, recommended. 3,000 plus ko lang nabili kay Shopee, no? Voucher lang kayo para medyo mura. Maganda siyang i-maneuver, hawakan. Yung lakas. Malakas. Yan, no? Hindi ko napipigilan, eh. Alam ko na yung mga medyo sablay-sablay. Minsan napipege pa ako. 10 watts daw, no? Pero ito, 10 watts, maganda power nito. Tahimik pati. Ang mga gusto ko sa mga clipper, mga Promdi, sa totoo lang, yung tahimik, tapos hindi masyado ma-vibrate. No? Ito, maganda. Pero ito, okay naman siya. Pwede na, pwede. Yung nga lang, medyo prices sa iba. Pero ito, pag bumili ka nito, medyo wala pa yatang, siguro sale na lang to. Minsan, no? 2,000. Antayin yung sale nito. So, sana'y nabigyan ko kayo ng konting idea, tips, no? Mga Promdi. Abangan nyo yung actual test performance ko nito. Tapos sa mga susunod ko pang mga video, i-share ko sa inyo yung paano sila magtrabaho. Sana'y palagi po kayo naka-subscribe at naka-antabay para tulong nyo na rin sa aking maliit na YouTube channel pala mga Promdi. Lalaki din to mga Promdi. Basta nandiyan kayo palagi. Hindi ako magsasawang mag-share ng idea, bumili ng mga gamit na mga bago para sa mga bagong mag-aaral pa lang, sa mga gusto mag-upgrade, mag-update ng mga clipper.
Yun ang isi-share ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Kung magkano ba ang budget nyo, ipon kayo. Kung wala pa rin talagang budget, dun muna kayo sa mura. Hindi naman po paunahan ang pagbili ng mga clipper, mga kaparundi. Kailangan pinag-ipunan po natin yan, no? Kasi pera din po yan. Ako, pag bumibili ako ng ganito, pinag-ipunan ko talaga. So hanggang dito na lang. Wag pong ulit i-like and share ang video na to, no? From the Barber po. Mabuhay, Barberong Pilipino. Solid, si KMA 2230. Parang recommended ko na talaga siya ngayon. Hindi ko pa nagagamit pero recommended na. Maraming salamat po. From the Barber po ulit.